Kumusta mga brad? Kadalasan nga po sa mga motor na pinipili ng mga tao ngayon, scooter. Pinakaunang rason, may floorboard or yung tinatawag nga po nilang gulay board. Pagdating po kasi sa praktikalan, di hamak na mas magagamit mo talaga yung motor or yung scooter na may floorboard. Kunyari na malengke ka, bumili ka ng mga kung ano-ano, tapos napadami yung mga binili mo nga kung ano-ano. Pwede mong ilagay sa floorboard yan or gulay board. Makikita mo na hindi ka mahihirapan. Unlike doon sa mga motor na walang gulay board, makikita mo rin talaga na hindi ka na niya mahal. Gunggong! Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka lang mag-subscribe. So yun na nga, marami nga pong mga taong nagsasabing gusto nila yung Yamaha NMAX kaso lang walang floorboard. Marami din pong mga taong nagsasabing gusto nila yung Yamaha Aerox kaso lang wala din pong floorboard. Ganon nga po kaimportante yung floorboard. Pero alam nyo ba, meron nga pong maxi scooter si Yamaha na mayroon nga pong floorboard. Yes po, at ito nga po ang Yamaha Lexi LX 155. Unang tingin mo nga dito sa motor na ito, medyo maninibago ka talaga. Mayroon palang ganitong motor si Yamaha, pero nasana? Ba't wala pa? Wala pa sa Pilipinas. O mga brad, wala pa siya sa Pilipinas. Kaya nga natin ginagawa ng video ito para malaman naman ng iba na merong ganito. Para i-pressure nila si Yamaha. Para ilabas na rin niya. Kung sakali. Minsan kasi hindi natin malaman kung tulog lang ba sila sa pansitan. Napakaganda naman kasi talaga ng motor na ito, kaso lang mukhang nagiging pabor-pabor lang sila. Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, ang motor na ito ay matagal na pong nilabas sa Indonesia. Sa sobrang tagal na, pwede nating sabihin pinagsawaan na siya doon. Kaya sana naman dito naman. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Lexi LX 155 na mayroong 155.1 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Powered by Blue-Core technology, ng ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinatipid sa gasolina. Fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.2 horsepower at 8,000 RPM, 14.2 Nm torque at 6,500 RPM. At ayon nga po sa mga Indonesian na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 110 km/h. Pero kapag din sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 140 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasamba. Ang kanyang tangke ay kaya makarga ng 4.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 45 kilometers per liter. So para nga po sa isang 155cc, medyo matipid na po siya. Kaso lang yung tank capacity niya, medyo may kaliitan nga din po talaga. Tatak Yamaha. Ang sukat ng kanyang gulong 90/90/14 sa harap at 100/90/14 naman sa likuran. Syempre press na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap, kaso lang drum brake pa din po sa likuran. Pero meron naman po itong ABS, kahit pa paano may pakonsuelo. Ang kanyang seat height ay mitaas na 770mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 118 kg. So pagdating nga po sa 150 to 160 category, siya na siguro yung pinakamagaan. Mapunta naman po tayo sa iba niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka full digital. Pero siguro next upgrade niyan baka magiging TFT display na yan. At syempre ito nga po ay naka keyless. Pero may variant po na naka disusi pa din. Meron siyang Y-Connect, meron din po siyang ISS at syempre meron din po siyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Kaso wala po siyang kickstart. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce.
Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check. Ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong red horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At pagdating naman po sa kanyang presyo, ito nga po nagkakalaga ng 30,200,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 103,000 pesos. So kung isipin nga po nating mabuti, medyo mura yung motor doon sa kanila. Unlike dito sa Pilipinas, ikaw yung magmumura. Mahal na, may patong pa. Kaya kung gusto nyo makarating itong motor na ito dito sa Pilipinas, huwag nyong tigilan sa pagkalampag si Yamaha para magsawa sila at ilabas na nila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na naman sa baba. Okay, bye.